Welcome to my channel. Sit back and enjoy. Kapatid, saang sulok ka man ng iyong buhay ngayon at anumang klasing daan ang tinatahak mo sa buhay patungo sa tagumpay. Kapangarap, narito ang mga ilang tips para masimulan mo ang iyong pangarap. Una, ugaliin nating magdasal at laging tumawag sa Ama. Have faith in God always. Isama natin palagi ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ayon sa Salmo chapter 20 verse 6, ngayon ay alam kong ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa haring kanyang hinirang, at sinasagot niya mula sa banal na langit ang kanyang dalangin, at lagi niyang pinagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pakinggan ang awit chapter 119 verse 1. Mapalad ang taong namumuhay ng malinis na naaayon sa utos ng Panginoon, sumusunod sa mga katuruan at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Pangalawa, tiwala sa sarili. Ang pagtitiwala sa sarili ay paniniwalang makakamit at magagawa ang mga bagay na hindi kailangang sukatin kung ano lang sa tingin mo ang magagawa mo. Maraming maiiba kung ikaw ay magtitiwala sa sarili mong kakayahan na makamit ang iyong mga pangarap. Bago natin ituloy, kapatid, pahingi naman ako ng favor sa iyo. Paki-click mo naman yan. Maraming salamat. Pangatlo, may disiplina sa sarili. Ang pang-araw-araw na disiplina ay nakakatulong sa pagbuo ng mga gawa na humahantong sa mga idea na magtutulak sa atin at nagbibigay daan sa mahusay na paggamit ng oras at lakas na natutuon sa ating mga layunin. Ang pagkakaroon ng disiplina ay makakatulong sa atin na harapin ang mga hadlang para mapanatili ang focus at makamit ang pagbabago sa buhay. Ang pang-apat, patuloy na pag-improve sa sarili. Ang patuloy na pagpapabuti na natutuon sa personal na pagbabago. Ang personal na pagbabago ay para sa patuloy na paglalakbay, hindi sa isang pangwakas na layunin. Panatilihing pagbutihin ang mga kasanayan, palagiin ang kaalaman, at pagbutihin ang pagkatao. Ang panglima, positibong mindset. Ang positibong pag-iisip ay mahalaga. Ang ating mga iniisip ay humahantong sa mga aksyon at tinutukoy ang tagumpay o kabiguan. Harapin ang mga hamon ng may optimismo. Sa halip na baliwalain ito, ang pag-iisip ng positibo ay nakakatulong sa atin na makita ang mga problema na sa chances ng pagbabago. Kaya nating talunin ang mga paghihirap at maabot ang ating mga layunin. Ang isang positibong pananaw ay nakakatulong sa pagbuo ng determinasyon, katatagan at pagtitiyaga, susi para sa pagpapabuti ng sarili. Binibigyang diin ang pag-agtuon sa mga positibong kaisipan upang makahanap ng mga solusyon at maabot ang ating buong potensyal. Ang pang-anim, ang lahat ay magsisimula sa iyo. Kailangan nating magbago. Maaaring magulo man ang ating kapaligiran, but let it be. Ala tayong magagawa dyan, pero sa ating sarili, kaya nating baguhin ito para sa ating pangarap. Ang natutunan ko kay Jim Rohn ay ako ang makapagpapabuti ng aking buhay.
Mapapabuti ko ang aking sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong kasanayan. Mapapabuti ko ang aking kalusugan sa pamamagitan ng paggawa ng sports at paggawa ng mas mahusay na mga pagpipilian sa aking diet. Mapapabuti ko ang aking relasyon sa aking asawa sa pamamagitan ng lantarang pag-uusap tungkol sa mga problema. Kaya, anong mga pagbabago ang gagawin mo ngayon, kapatid? Ang pang-7, huwag tumigil sa pag-aaral. Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune by Jim Rohn. Sa sandaling tumigil ka sa pag-aaral, mahuhulog ka sa isang pangkaraniwang pool. Okay lang na magkaroon ng formal na education, ngunit ayos lang din. At hindi mahalaga kung anong degree ang mayroon ka. Ang natutunan ko mula kay Jim Rohn ay hindi mahalaga kung saan ka nakatayo. Ang mahalaga ay kung saan mo gustong pumunta. Kaya kung gusto mong sumulong sa mabilis na paggalaw ng mundong ito, kumuha ka ng kurso para sa pagpaunlad ng sarili. Manood ka ng katulad ng channel ko para matuto ka, mamotivate ka, or magbasa ka ng motivational na libro. Matuto ng ilang mahalagang kasanayan sa internet. Magsimulang mag-isip bilang isang entrepreneur kahit na wala kang sariling negosyo. Nangangahulugan iyon ng patuloy na pag-aaral ng mga bagong bagay upang mapabuti ang isang buhay sa paligid mo. Ang pag-aaral ay isang oxygen para sa iyong tagumpay. Pang-8, ikaw ang in charge sa buhay mo. Kapag nagsisimula ng isang bagong bagay tulad ng pag-aaral ng mga bagong kasanayan sa internet, halos ito ay kinakailangan kung ayaw mong pakiramdaman na ikaw ay mula sa ibang planeta. O pag-aaral ng isang bagong wika, maaari kang makaramdam ng labis na pagkabalisa sa simula. Pero madali lang ang lahat basta malapit ka na sa tuktok. Gawin mo lang ito one step at a time. Ngunit kung ano ang madaling gawin, ay madaling hindi gawin. Nakakalito, hindi ba? Madaling sabihin na masyado akong matanda o napakabata para sa magsimula ng negosyo. Madaling sabihin na wala akong oras para gumawa ng ilang sports. Itigil ang pagpapaliban. Gawin lamang ang mga unang hakbang, pagkatapos ay ang pangalawa, ang pangatlo, at ang pagkatapos ay magpatuloy lamang. Ang pang-9, alagaan mo ang iyong sarili. It's the only place where you have to live. Para tamasahin ang buhay at tagumpay, kailangan maging maganda ang pakiramdam mo sa iyong katawan. Kailangan maging maganda ang iyong pangangatawan. Kaya pumunta sa gym ngayon. Oo, ngayon, hindi bukas. Dahil iyan ang magiging simula ng pagpapaliban. Ingatan mo kung ano ang ilalagay mo sa iyong bibig. Palakasin ng iyong katawan. Ito ang pinakamahalagang lugar upang dalhin ang iyong isip sa iyong buhay. Ang pang-10, magpatuloy na busugin ang isip. Work harder in yourself than you do in your job. Paggawa ng mga pagpapatibay, pagbabasa ng mga motivational na libro, panonood ng mga webinar, at manood ng channel ko. Iyan ang pagkain para sa iyong isip. Dadalhin ka ng iyong isip mula sa kung saan ka patungo, sa kung saan mo gustong marating. Kaya huwag hayaang magutom ang iyong isip. Ang mga salita ay gumagawa ng dalawang pangunahing bagay. Pakainin ng isip at tulungan kang maunawaan at magkaroon ng kamalayan.
Ang mga salitang ginagamit natin ay maaaring magbago ang ating realidad. Ang mensahe ni Jim Rohn ay tingnan ang hamon ng buhay para sa pagkakataong lumago at matuto. Hinihikayat niya tayong kontrolin ng ating kwento at positibong baguhin ng ating buhay. Ang tagumpay ay nasa ating mga kamay, hindi sa mga panlabas. Pang-11, ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang mabisang komunikasyon ay 20% kung ano ang alam mo at 80% kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa kung anong alam mo. Kahit na hindi ka isang mahusay na tagapagsalita, bagaman ito ay nagkakahalaga ng paggawa sa mga pagpapabuti, kung nakikipag-usap ka na may pakiramdam na mananalo ka sa madla, makukumbinsi mo ang mga tao. Dahil hindi ako native English speaking, kapag nagsasalita ako sa video, malinaw mong mapapansin na malayo sa perpekto ang aking English. Pero ang lagi kong ginagawa ay inilabas lahat ng nararamdaman ko sa bagay na sinasabi ko. Yan ang sabi ni Jim Rohn. Ang pang-12, magsimulang gumawa ng mabuting habits. Motivation is what gets you started. Habits is keeps you going. Ang isang magandang ugali na natutunan ko mula kay Jim Rohn ay ang pagsisimula ng aking araw ng pagtatrabaho palagi sa pinakamahirap na gawain sa araw na yon. Nangangahulugan iyon na ang pagkatapos kong matapos ito ay magiging mas madali ang lahat. Lumikha ng mga gawin na maaaring mapabuti ang iyong buhay. Tulad ng paggawa ng listahan ng gawain o paglalaan ng kalahating oras para sa pagtutuon ng iyong mga iniisip o pag-exercise at least 3 times a week. Isang tip, laging magsimula sa isang ugali lamang ng isang pagkakataon at kapag nakabisado mo ito, magpatuloy. Nababasa mo lang ang ilan sa mga aral sa buhay ni Jim Rohn na maaaring lubos na mapabuti ang iyong buhay. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay kumilos. At ang pag-aaral ang oxygen ng iyong tagumpay. Ang pagkilos ay ang dugo nito. Turuan ang iyong sarili. Huminto sa paggawa ng mga dahilan, matuto ng mga bagong kasanayan, gumawa ng isang bagong ugali at ikaw ay magiging mabilis sa iyong tagumpay. Another advice ni Jim Rohn para sa atin, kapatid. Ang isa sa pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang iyong buhay sa isang pinaka-epektibong paraan ay ang paghahanap ng isang tagapayo. Matuto mula sa kanyang mga turo at pagkatapos ay kumilos. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang mag-imbento muli ng mainit na tubig. Maaari mong maiwasan ng ilang mga pagkakamali at oo, ang isang mahusay na tagapagturo ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong upang kumilos. Ang magandang bagay ngayon ay hindi mo na kailangang hanapin ang iyong mentor ng personal. Mahahanap mo ang iyong mentor sa mga aklat, video o audio, o kaya hindi ka abutin ng malaking halaga, ngunit maaari itong magdala sa iyo ng isang kapalaran. Si Jim Rohn ay isa sa pinakamahusay na negosyante at philosopher sa Amerika. Ang pag-aaral mula sa kanya ay isang tunay na pagpapala. Ano man ang gusto mong gawin, pagbutihin ang iyong personal na relasyon, ang iyong sitwasyon sa pananalapi, ang iyong mga kasanayan sa komunikasyon o maging ang iyong kalusugan. God bless you mga kapatid, nawa ay na motivate ko kayong lahat. Maraming salamat.